as we tarry there, none other has ever He speaks, and the sound of his voice is so sweet. The birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umaga pong ito, tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya ay tapat at mabuti sa lahat ng oras. Kamusta po ba tayo mga kapatid? Naway tayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan at patuloy nating nararanasan ang paggabay at pagpapala ng ating Panginoon anuman ang ating mga sitwasyon na ating pinagdaraanan. At sa umaga nga pong ito, tayo ay muling mag-aaral ng kanyang mga salita. Pero bago yon, nais ko po munang batiin ang bawat sa atin ng isang magandang umaga, gayon din sa mga kapatid natin na nagsisapit sa kanilang mga kaarawan. Happy birthday po! At sa ating mga kapatid na nagsisapit sa kanilang mga wedding anniversary, patuloy naming dalangin na kayo ay pagpalain ng ating Panginoon at maranasan ang kanyang walang hanggang biyaya. Gayon din ang ating pagbati at dalangin sa ating mga kapatid na ngayon ay nasa mga banig ng karamdaman at mga elders ng ating iglesia. Ang biyaya ng kagalingan, ng kalakasan ang patuloy ninyong maranasan. At sa ating nga pong pagpapatuloy, tayo po ay dumalangin muna sa ating Panginoon. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpupuri at pagpapasalamat. Salamat po, O Diyos, sa panibagong buhay, panibagong lakas, taon, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa bawat sa amin upang kami ay muling makakilos, makagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. At ngayon nga, O Diyos, dalangin namin na samahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral. Ang iyong karunungan, ang aming patuloy na maranasan, upang ang nais mong sabihin sa bawat sa amin, Panginoon, ay aming maintindihan at maunawaan. O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasalamat sa matamis sa pangalan ay Panginoong Yesus. Amen.
Mga kapatid, ang topic po natin sa umagang ito ay quiet time with God. Ayan, quiet time with God. At ang mga talata po na ating pagbabatayan ay matagpuan po natin sa Mateo 26:36. Ang sabi po dito, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Sa Marcos 1:35, ganito naman po ang sinabi. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. At sa Lucas 5:16, ang sabi po dito, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Madalas po nating nababasa sa ating mga banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesus ay mag-isang pumunta sa bundok upang siya ay manalangin. Siya ay nagpupunta sa isang tahimik na lugar at upang manalangin at makipag-usap sa Diyos. May mga pagkakataon pa nga na pinaalis niya ang kanyang mga disipulo o di kaya naman iniiwan niya panandalian upang siya ay maiwang mag-isa at magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagniig sa ating Diyos. Ang mga ganitong gawi o behavior ng ating Panginoong Hesus ay iniwan niya sa atin upang mayroon tayong panundan, magsilbing gabay sa pakikipagniig sa ating Diyos. Iyan ang paraan ng kanyang pamumuhay sa lupa, kaya naman ang Diyos ay nalulugod sa Kanya. Sa ganitong diwa mga kapatid, ating pag-aralan sa umagang ito ang halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Hesus na siyang ating magagamit sa ating mga buhay at makakapagpalakas sa ating mga buhay espiritual. Dalangin ko na bigyan tayo ng Diyos ng karunungan habang pinag-aaralan natin ang aspetong ito ng pamumuhay Kristiyano. Ano nga ba ang quiet time? Tayo po ba bilang mga mananampalataya ay nagagawa po ba natin ito? Or may mga pagkakataon talaga sa ating buhay na nakakalimutan na natin ang ganitong pamamaraan ng pakikipag-usap natin sa ating Diyos? At bakit nga ba ito mahalaga sa ating mga Christian life? Sabi po rito mga kapatid, ang quiet time ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng isang Kristiyano. So sa ating pagsunod sa ating Diyos, kasabay po nito ay ang ating pagtugon sa mga ganitong mga kaparaanan upang siya ay ating patuloy na makilala at magkaroon ng magandang koneksyon sa pamamagitan natin at syempre ng ating Diyos. Ito ay ginagawa po sa isang lugar na kung saan peaceful at komportable kang makakapag-reflect at masasabi mo sa ating Panginoon ang nais mong sabihin. Ibig sabihin po, malayo sa mga distractions at ibang mga bagay na pwedeng makaapekto sa iyo para di ka makapag-concentrate. Malayo po sa ating mga gadgets, sa televisions, or maybe sa ingay ng traffic o kaya sa ingay ng ating kapaligiran. Bagamat ang Panginoon ay sumasaan mang dako, saan mang dako kasama natin siya, mula sa salitang quiet, ito ay naghahanap ng isang tahimik na venue o lugar. Kailangan paglaanan ng oras at panahon sapagkat ito ay sa pagitan mo at ng ating Diyos. Tayong mga mananampalataya ay nangangailangan po ng quiet time with God. Kung si Jesus mismo ay nangangailangan nito, how much more do we? Si Jesus ay madalas na lumalayo sa ibang lugar at naghahanap ng isang tahimik at payapang pagdarausan ng kanyang pakikipag-usap at pagkakaroon ng komunyon sa kanyang Ama. Katulad nga ng mga binasa kong talata sa ating pagpapasimula, nakita natin ang paglayo pansamantala sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. So iniwan niya ito saglit at sa iba pang mga account, sinabi rin dito ang pagising ng madaling araw. Bakit pagising ng madaling araw? Kung saan karamihan sa mga tao ay nagpapahinga pa. So lubos na katahimikan ang kaniyang hanap. Mga kapatid, ang haba o ikli ng oras ng pakikipag-usap natin sa ating Panginoon ay hindi po mahalaga. Ngunit dapat ito'y iyong pinaghahandaan. Katulad po na kapag tayo ay nagpaplano
meron tayong mga paghahandang ginaganap. So, ganun din po sa ating pagkakaroon ng quiet time with God. Ano ba ang mga dapat nating ihanda? Dapat ba tayong magdala ng ballpen, ng notebook? At syempre, ang pinakamahalaga, yung Bible. So, ito yung mga dapat nating ihanda at ang pinaka-the best, ang ating mga sarili. So, ang pagkakaroon po ng self-assessment, reflection, ay maaari nating maibahagi sa ating Panginoon upang mabuksan ang ating mga kaisipan sa mga bagay na nais niyang ipakita at ipagawa sa bawat isa sa atin. Ang paglapit sa Diyos ay isang kasisiyang karanasan at kapag nagawa po natin ang isang regular na quiet time, isang tiyak na oras para sa pag-aaral at panalangin, ang Panginoon ay nalulugod po sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kung sa ibang mga bagay tayo ay nakakapaglaan ng oras, mas pansin ang ganitong gawain na siyang magpapalakas sa atin. Habang tayo ay lumalago spiritually, you will hunger for your quiet time with the Lord each day. Maaari na ikaw ay pumunta sa isang lugar na malapit sa kalikasan, sa mga may hilig dyan sa mga nature. Maririnig natin yung mga huni ng ibon, ang ihip ng hangin, galaw ng mga puno, at halaman, at maging ang mga alon sa dalampasigan ay maaari ding makapagdagdag ng isang maayos na quiet time. Bakit po? Sapagkat minsan yung mga ganitong mga tunog ay nakakapagbigay sa atin ng relief. Diba? Nare-relieve po tayo sa mga isipin natin, sa iba't ibang mga gumugulo sa ating mga isipan. At through this po, sa mga bagay na ito, nagagawa natin na paging payapain ang ating mga isipan at ang ating puso upang lubos nating maunawaan kung ano ang nais ng Diyos sabihin sa atin. So, sabi po dito, magpasya na po tayo sa pagising ng maaga. O di kaya naman ay humanap ng ilang mga minuto sa ating buhay na magagawa nating makipag-usap sa ating Panginoon. Yung kayong dalawa lang. No? Walang ibang distraction, walang ibang mga ingay. At magkaroon ka ng quiet time with God dahil ang oras kasama ang Panginoon ay mas matamis kaysa sa ilang dagdag na minuto ng ating pagtulog. Mga kapatid, read, reflect, and pray. Ang bagay po na ito ay sadyang napakahalaga o lubhang napakahalaga sa ating mga mananampalataya. Gawin po natin itong araw-araw sapagkat ang mga bagay na ito, ang kanyang mga salita, ang siyang ating armas upang tayo ipatuloy na lumaban sa mundong ito, lalong higit sa mga masamang nasa ating mga paligid. Kaya sa umagang ito, patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon at damhin natin ang kanyang patuloy na presensya at paggabay sa buong maghapon na ibibigay niya sa atin. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig ngayon. Tunay nga, O Diyos, na napakahalaga ng quiet time. Panginoon, kasama ka. Sapagkat sa pamamagitan nito, kami ay iyong pinalalakas. Sa pamamagitan nito, Panginoon, kami ay iyong tinuturuan. Sa pamamagitan nito, Panginoon, kami ay tumatatag sa aming mga buhay pananampalataya. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo po kami samahan. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa buong maghapon na aming lalakaran. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon.